base sa Constitution at sa ating rules, no, ng both houses, only the Senate can subpoena the tax records, hindi ang House Committee on Justice. Sa tingin ko, walang nexus na na-establish or link ang prosecution para ipasubpoena itong tax records ng mag-asawang Duterte. Very defective yung articles of impeachment na final ng House, with all due respect. Masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing. Medyo kulang sila sa eksperyensya. Pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit o pwedeng gamitin laban sa kanila yon. And that severely weakens the case like in this particular proceeding. So halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila or ni-request nila ay inadapt ng depensa. So ibig sabihin, their case is really very weak. Bilang isang abogado na malawak po ang karanasan sa impeachment, attorney, ano ho ang masasabi po ninyo sa proseso po ngayon, no, ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Yung pre-trial, just like a pre-trial in court, parehas yan ang nature and character. However, dito sa sitwasyon natin sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, may problema dyan because right from the start, kwinestyon na ng depensa ng mga abogado ng ating butihing Vice President ang legality, ang validity, ang pagka void ng articles of impeachment. So during the pre-trial, nakita natin na ni-raise po yan ng depensa ni Vice President na ikinabahala at ikinagalit raw ng prosecution na sa tingin ko hindi preparado sa mga ganong klaseng mga taktika dahil akala nila sumasang-ayon na ang depensa sa kanila dahil nag-agree na mag-appear sa pre-trial. Remember, nung nag-file ng answer ang Vice President Sara Duterte, it was an answer at cautelam or answer at cautelam, meaning precautionary answer lang yan, Jade at Atmar. Hindi ibig sabihin na tuluyang sinabmit ng Vice Presidente ang issue of jurisdiction diyan sa Senate Impeachment Court kasi kini-question nga nila ang invalidity and voidness ng articles of impeachment na final ng House of Representatives. So, yung pre-trial ay naging, in fact, nag-reset sila, no? Nagkaroon ng second pre-trial. Kasi yung una, more of exchanges siguro sa mga legal matters, sa tingin ko ay pumabor sa depensa. Opo. Ngayon ay may hirit po yung prosecution. Nabuksan po yung tax records ni Vice President Sara Duterte. Attorney, may legal na basehan ba itong hiling na ito mula sa House Prosecution Panel? Yun nga ang problema dyan. Kine-question ng depensa because remember, nung nasa House pa ang articles of impeachment, hindi pa nga nabuo nung time na yun dahil may hearing sa House Committee on Justice. Binusisi na ng committee yung mga bagay na hindi dapat nila binusisi. Like for example, sinupina nila yung BIR commissioner para dalhin yung tax records at ibang mga records ng ibang agencies o opisina para gawing basehan laban sa Vice Presidente dahil nakita nila na mahina yung impeachment complaints laban kay VP Sara. So ngayon, questionable yan because merong prematurity sa aksyon ng House Committee on Justice because only the Senate sitting as an impeachment court. Sa aking experience and base sa Constitution at sa ating rules, no, ng both houses, only the Senate can subpoena the tax records, hindi ang House Committee on Justice. So, hindi nila buksan yan
doon sa level nila, pero yung pamamaraan na ginawa nila mukhang foul. And that becomes an issue now because sa tingin ko walang nexus na na-establish or link ang prosecution para ipasubpina itong tax records ng mag-asawang Duterte. Remember, under Article 270 of the National Internal Revenue Code, confidential ang tax records that can only be open or scrutinized in a proper legal proceedings or in impeachment proceedings. However, hindi po yan absolute. Ibig sabihin, kailangan nasa articles of impeachment yung complaint mo or allegation na merong connection between the tax records at saka yung allegation of unlawfully acquired wealth or ill-gotten wealth, so to speak. So, which I doubt dito because very defective yung articles of impeachment na final ng House with all due respect. Kaya sa tingin ko magkakaproblema dito because if there is no nexus or link that can be established by the prosecution, then there is no basis for the request for subpoena. Opo. Para lang din makarelate po yung ating mga kababayan, tinutukoy pong tax records, attorney, noong panahon na nagsasagawa po ng hearing, yung nasa malaking kahon po yon na hindi po binuksan ng House Committee. Ngayon dito sa pre-trial conference, bago nga magtapos, ngayong araw nga ay inaasahan natin magtatapos itong pre-trial conference, ay gusto ngang buksan, which is, sabi mo, unconstitutional. Hindi po pwedeng during pre-trial buksan itong tax records na ito ng Vice Presidente. Actually, hindi nila hinihingi na buksan kaagad sa pre-trial. They were requesting na ito ay markahan, may reservation siguro sila sa markings, at i-present sa trial proper ng Senate proceedings. Ang problema lang dito, mula sa simula, walang link itong mga tax records doon sa complaints ng dalawang grupo na nag-file ng impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So ngayon, paano mo ma-justify ang subpoena na hinihingi nitong prosecution panel sa Senado para mapayagan ang pagbukas nitong tax records? Remember also that the tax records are protected by the Data Privacy Act, hindi lang ng Article 270 ng National Internal Revenue Code. So hindi po ito basta-basta. This is a very serious matter which can even be questioned before the Supreme Court in a proper proceeding or petition. So yan ang problema ng House. Hindi sa depensa ang problema. The defense is just doing their work. But the House panel has committed a grave error or a mistake right from the start. Kaya ngayon medyo sila, in estoppel sila, their action can be questioned now. At saka, if you scrutinize the articles of impeachment nila, very defective. Kasi walang masiyahan yung articles of impeachment dahil hindi naman covered ng ill-gotten wealth allegation na wala naman doon sa articles of, doon sa complaint na pinail ng dalawang grupo way back doon sa House Committee on Justice. So, one defect leads to another and one void proceeding leads to another. Yun ang problema ngayon dito. And the Vice President can always question that in a proper petition before the Supreme Court. Opo. Yung tax records ay kasama po doon yung kanyang asawa, ang asawa po ng Vice Presidente, attorney. Para nga daw sa Article 2, yung unexplained wealth na sinasabi po doon sa Articles of Impeachment. At tinutulan nga ng depensa, sabi, ang argumento ay walang kinalaman doon ang tax records ng asawa sa panunungkulan ng Vice Presidente. Pwede ba niyong maipaliwanag yan para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Remember, Attorney Manscarpio is not a public officer. Neither is he an impeachable officer. Ang public officer at impeachable officer lamang para sa kaalaman ng lahat ay si Vice President Sara Duterte. So ngayon, paano ma-justify ng prosecution panel ng House yung paghingi nila ng subpoena na magko-cover doon sa mga tax records ni Attorney Manscarpio? Bawal yan because he is not under trial. He is not an impeachable officer, so walang basehan. Second, ay yung privacy ni Attorney Manscarpio will be violated here.
remember, sabi ko nga, protected din ito ng Data Privacy Act aside from Article 270 of the National Internal Revenue Code. So, masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing. Medyo kulang sila sa eksperyensya. In fact, meron pang lumabas na istorya na ang gumagawa ng trabaho nila doon sa pre-trial, ang private prosecutors, which is in violation of the Constitution and the rules. Hindi pwede ang private prosecutors ang gumawa ng lahat ng trabaho ng House panel. They are there only to assist. Jade and Admar, ako naman hindi ako nagtataas ng bangko. I serve as a volunteer counsel sa prosecution sa Corona impeachment. At ako ang in charge for the volunteer private prosecutors group doon sa pre-trial. Pero yung pre-trial, headed by our public prosecutor who is a congressman. Inassist ko lang siya doon. Because you cannot take the role of lead prosecutor if you are just a private volunteer prosecutor. Bawal po yan. Kung totoo yun, another blunder yan na nangyari dyan sa pre-trial conference. Opo, at kinuwestiyon nga ng depensa at baga may tangkang baga tangkang ipatanggal bilang ebidensya yung SALN ng Vice Presidente Attorney. So maaari po yun dahil sa nakikita po niyo hindi po ganoon kabigat yung ebidensya na yan para po sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi lang yon. Yung SALN na yan covers periods na hindi pa siya impeachable officer. For example, ng vice mayor siya. So anong connection dyan sa impeachment proceeding? Di ba? So yan ang isang malaking katanungan ngayon kung pwedeng payagan yan. And other objections that are valid na ni-raise na ng depensa sa pre-trial conference at sa kanilang answer at kautela. Opo, opo. At maaari ho ba pag ako sakali bang papaboran, pabubuksan nga ng Senate Impeachment Court yung kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente, automatic ho ba yun? Talagang maging ebidensya na ng House Prosecution Panel? Well, the Vice President can always question that in a petition for certiorari and prohibition with temporary restraining order sa kataas-taasang hukuman. Nangyari yan sa Corona impeachment wherein some bank records were blocked through a TRO issued by the Supreme Court. So hindi po yan automatic na akala natin kung mag-request yung House panel ay pwedeng pagbigyan na lang. Kung pagbigyan ng Senate sitting as an impeachment court na walang basehan or in violation of the Constitution, the rules and the laws, including yung Data Privacy Act, ang NIRC, and even yung rights ng private persons dito like Attorney Manscarpio na hindi naman impeachable officer, pwede yan harangin ng Korte Suprema because that is also part of the rule of law. Opo. Paano ho niyo tinitingnan ang dami po ng mga ebidensya, dokumentong dala ng House Prosecution Panel laban po sa Vice Presidente? Well, they can always produce voluminous records, voluminous documents na wala namang connection sa kanilang articles of impeachment at hindi naman ibig sabihin na lahat yan ay magiging relevant because probably optics lang yan. In fact, karamihan dyan ay inadapt pa ng depensa as part of their evidence. You know, sa experience ko as a trial lawyer before, pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit, pwedeng gamitin laban sa kanila yon. And that severely weakens case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila or ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. Opo, at sapat ho ba yung panahon para sa pagmamarka doon po sa mga ebidensya na yan? Dami pong ebidensya. Well, it takes a lot of time. Kung isang araw, dalawang araw, baka hindi sapat. Kung marami, hindi pa yan ebidensya
Jade at Admara, exhibits lang ang tawag namin dyan. Just to be very clear, para malaman ng ating mga mamayan na kung magdala ka ng sako-sako or karton-karton or mali-malitang papel, ebidensya na yan. It can only be considered evidence kung properly admitted in accordance with the rules of evidence and the rules of procedure ng Senado sitting as an impeachment court. So it does not follow, kasi possible na puro lang scrap of paper yan. Opo, linawin ko lang. Ang matatawag mo lang itong mga dokumentong itong ebidensya during during trial na ng Vice Presidente? Yes. Tapos kailangan may ruling. Hindi lang basta na-present. Kasi kung walang ruling na ina-admit yan as part of the evidence, hindi yan evidence. Yun ang difference between a paper, a document, or a real evidence. Maraming klaseng evidence sa Jade and Admar. We have the so-called documentary evidence, testimonial evidence, real evidence. Yung mga papel na yan, they may kasi hindi pa naman ni rule yan. They may fall under documentary. Tapos yung mga testigo may fall under testimonial. Depende sa kanilang purpose, no, in presenting them. Tapos mayroon kasi mga witnesses na pinipresent just to identify, up to there lang ang kanilang role. Hindi talaga sila nag-testify extensively. So, but that falls under testimonial. And real evidence like for example a gun weapon or a knife in a crime, yan, real evidence ang tawag dyan. Or yung pera ng mali-malitang kickbacks, yan, real evidence ang tawag dyan. Opo. Pero pag i-extend pa po yung pre-trial conference dahil nga ay hindi pa halos lahat ata o lahat ay namamarkahan, attorney, yung mga exhibits po nilang dala, yung mga dokumento dala laban po sa Vice Presidente, ay kayo pabor din na i-extend muna yung mga araw bago po sa paglilitis ng impeachment po ng Vice Presidente? Dapat lang. Saka hindi lang marking ang kinakover ng pre-trial, Jade and Admar. Simplification of issues. For example, yung mga objections, kinakover yan. Tapos yung mga grounds for dismissal, kinakover yan. And then yung stipulation of facts, covered yan ng pre-trial conference. So ang pre-trial conference ay malawak po and it takes time. Hindi pwede isa-dalawang araw lang kung sakaling maraming papel, maraming so-called evidence na hindi pa namang evidence, preliminarily na gustong markahan. Pero maaari ho ba yung magdulot ng delay doon sa impeachment trial mismo ng Vice Presidente? Hindi naman delay yan because that's really part of the proceedings. Hindi naman pwede na bilisan mo lang and then you will sacrifice also justice and you will sacrifice the process just because you are in a hurry. Hindi pwede yan. Parte talaga siya ng proceeding. Yung trial na sinasabi, that is just one stage. Bago ka umabot sa trial, kailangan yung pre-trial ay hinog na at tapos na. Otherwise, you go back to pre-trial. You cannot proceed with trial because may problema ka. May mga matters na hindi na-cover doon sa pre-trial. Kaya yung pre-trial is very crucial. Pag void ang pre-trial or hindi tama, you cannot proceed to trial. Kahit sabihin mo, matidelay, anong kasalanan ngayon ng publiko dyan? Anong kasalanan ng DIPSA kung nag-misfire yung prosecution panel o mali yung pag-handle ng Senate court dyan sa proceeding. So sometimes the matter is legal, sometimes it is factual, sometimes it is mixed. So hindi po pwedeng baliwalain yung pre-trial dahil sasabihin mo lang, madidelay yung trial, kailangan bilisan. No. Otherwise yung trial mo, mapeperwisyo yan and it becomes void.